hango po sa Romans 8, 20, 38, 39. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang makataasan, ni ang kalaliman, ni alin pa mang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. At doon po sa panimula ng awit, pinili tayo ng Diyos. Mga kapatid na po, we should not forget sa bawat karanasan na meron tayo, sa bawat sitwasyon na ating kinakaharap, we are more than conquerors because we were chosen by God. Hindi nagkataon na nandito tayo, all along, tayo tumutugon lamang doon sa paanyaya ng ating Panginoon. Ngayong gabi, muli tayo mag-aaral, mga kapatid. Pasensya na po kayo sa aking boses dahil di pa ako sanay na makulong sa panay aircon pa ako at puyat. 20 po kaming empleyado na pinadala sa Malaysia para lang sa ang tawag po namin doon ay evaluation at saka benchmarking sa pagbili ng software para sa hospital operations. At Miyerkules ng madaling araw po kami umalis dito. Ang flight po ay alas 6 ng umaga. So kung magbibilang kayo ng 4 hours, so ano po, alas 12 ng gabi, dapat ay nandun ka na sa airport. So yun ang pag-aantay mo. At ang totoo po niyan, Martes ng gabi, walang tulugan po ako. Nagpati daw kay Ade, alas 11 doon sa Lasal. At from Lasal, may van po, 3 van po kami. Dinala kami sa Terminal 1. At doon kami nagantay ng matagal. At dumating po kami ng Malaysia ay alas 10 ng umaga. Mga 3 hours, 15 minutes po ang biyahe sa aeroplane. Iniisip po sanang makita doon si Alice Go. Sabi nila ay hindi na, walang record dito sa immigration. Pagpasok doon, may record daw. So, ayun po. At simula noon ay nakakulong ka na doon sa hotel. Doon ka matutulog. Tapos, makakalagat pala ng fresh air kapag kayo ay lalabas. Pagsakay mo ng shuttle, aircon na naman. Pagdating mo sa opisina pupuntahan mo, aircon na naman. At pag-uwi mo sa bahay, sa hotel, aircon na naman. Ayan po ano ko. At nakakatawa mga kapatid, bago po nakwento ito. Unang plano po ay, ang amin po talagang lakad doon ay Huwebes, Biyernes, Sabado ay pahinga, at Linggo kami uuwi. Ako'y tuwa-tuwa. Sabi ko, tama-tama, Sabado ay pahinga. At habang lumalapit po yung aming lakad, ay sabi nung contact namin doon sa Malaysia, hindi daw available ng Huwebes yung aming pupuntahan. Kaya kami mag-a-adjust ng Biyernes at saka Sabado. Ibig pong sabihin ay magpapahinga muna bago magtatrabaho. Ako po'y nalungkot. Paano yung Sabado? Basta sabi ko, Panginoon, ay pinagpasya ko sa aking puso. Ako ay hindi magtatrabaho ng araw ng Sabado. Kung kailangan reimburse ko, sige, babayaran ko yung gastos. At alam niyo po, bago kami lumipad ng Miyerkules, Martes ng hapon, sinabi na okay ang Huwebes at saka Biyernes. Ano yung mga kapatid, ito yung sukatan ng ating wala tayong ibang ipagmamalaki kundi humawak sa panukala ng Panginoon. Para bang tayo, convenient na kampante na tayo na
ilalatag ng maayos ng Panginoon. Minsan dinadala tayo sa sitwasyon na kailangan natin magpasya. Kaya tuwan-tuwa po ako na bagaman puyat. Pag-landing pa lang po namin sa Malaysia, tumutulo na sipon ko. At nakulong pa po ako doon. Nagkaroon po ng singaw. Sabi, ibig sabihin, nagkulang ako sa tubig. Binawian ko po sa tubig. At bago maglinggo, nawala yung singaw. At ang nakakatuwa po nito ay araw ng Sabado. Pagpunta po namin doon, binigyan po kami allowance. Ano po? $20 per day. So magkano lang po yan? Mga 500 pesos. So, sa 5 araw po, di $1,000. So, yun ang gagasusin mo. So, pagdating sa airport, nagpapalit na ako ng ringgit. Ang pera po sa Malaysia ay ringgit. Ano po? Sa China po ay singkit. Hindi po, won. Won po, won. Okay. Tapos, nagpapalita po ako doon. Ito pong problema ko, ano ho. Sabado ng Biyernes ng gabi, ang naiwan sa aking ringgit ay 18, Sister Ayen. 18 ringgit. At Sister Ayen, ginawa ko yung address ng Adventist Church. Tapos po, makakapunta lang po ako kung ako'y mag-grab. Kasi hindi nasagot ng aming counterpart doon dahil personal na lakad. So meron akong 18 ringgit. At tinignan ko po yung pinakamalapit na Seventh-day Adventist Church. Meron pong isa sa Kuala Lumpur, mga 23 kilometers. Tapos meron pong Singalore, yung pinalagyan namin, mga ano lang po, 15 kilometers. So meron akong 18 ringgit sa aking wallet. Yung kumakita niyo po yun ay salaping papel na maliit na parang plastic. 1 ringgit ang isa. So ako po ay first time kong gagamit ng Grab, Sister Ay. Doon ako nag-download ng Grab. Tapos meron na akong apps. Ano ko? Tinanong ko yung receptionist sa hotel. Sabi ko, tumatanggap ba sila ng card? Alam niyo po, doon sa Malaysia, pag meron kayong GCash na card, po pwede na. Tapos sabi sa akin nung receptionist, Sir, as far as I know, you can pay through the apps. Hoy, sabi ko, kasi meron akong GCash card. At sabi ko po pwede, kahit 18 ringgit lang. Tapos first time ko gumamit ng Grab, akala ko po ay magpapabuka, gusto ko alis ako ng 9:30 sapagkat ang start po ng kanilang program doon ay 10 o'clock. At kasama na po yung Sabbath School, at alam niyo po, natatapos ang second service ng 1:00 at kaya 1:30. So ako po ay 6 o'clock, tinatry ko na yung Grab. Sabi ko magpapaschedule ako ng 9:30. Yung pala mga kapatid, the moment na nag-go ka sa Grab, maya 5 minutes daw, andyan yung driver. Kagigising ko lang, no? Di pa ako nakakaligo. Anong gagawin ko to? 10 o'clock pa bubukas. Tapos sabi ko doon sa apps, can you cancel? Sumagot yung driver, no, you cancel. So, hindi po sila sanay sa English, so hindi kayo magkaintindihan. Maya nakatanggap ako ng message. No, the driver has waited 5 minutes. So, may penalty akong 3 ringgit. Sabi sa akin ng apps, you will be charged 3 ringgit in your next booking. Patay. Yung 15 ringgit ko po mga kapatid, 18. ay 18 ko naging 15 na lang. So, paano na? No? So ito na po 9:30, nag-book ulit ako. Aba, tama-tama mga kapatid. Yung mula sa hotel, papunta doon sa church, ang bayad po sa pamasahe ay 15 ringgit. So sakto. Pero ang charge sa akin ay 18. So, pagdating 9:30, tagal ng driver. Sabi ko, darating pa ba yun? Baka natag na ako.
na hindi ako sumisipot doon sa ano, kaya ang tagal. Oh. So dumating po siya, ang tanong sa akin kagad, do you have change? Sabi ko, I have only 18 ringgit. Oh, that's okay, sabi niya. So, sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa pagbalik ko. Yun pala, hindi sila tumatanggap ng card. So, cash talaga. Meron po akong pera, peso. Ngayon, pag inantay ko po yung money changer, 10 o'clock pa magbubukas. So, sabi ko, bahala na. Ako. So, dinala ko dun sa church. Nakita niyo po yung church, parang bahay lang. At habang ako'y mapasok sa iyo, Panginoon, bahala kayo. Problema niyo yan. Nagkataon po mga kapatid, yung kanilang program ay international, parang Foreigners Day. So, iba't ibang lugar, iba't iba yung... Oo. At ang pinuntahan ko naman ay international church, kaya English. At habang nagkakantahan po mga kapatid, pagpasok ko doon, sabi ko, parang, Panginoon, bahala ka na pag-uwi ko. Sabi ko, tiyak naman makakakain ako. Ang problema ko na lang ay pag-uwi. At alam niyo mga kapatid, no? Habang ako'y nakaupo doon sa likuran, may nakita ko isang babae sa kanan ko dito. Sabi ko, parang kilala ko to, parang Pilipina to. Pero bakit yung mga kasamahan niya? No? Tapos sabi nung nagpapaawit, oh, while we're singing this song, you can go around. So, napagkamayan ako doon, happy Sabbath, happy Sabbath. Pagdating sa babae, sabi ko, happy Sabbath, do I know you? Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya. Tapos sumagot siya sa akin, do I know you? Sabi sa akin. Tapos alam niyo po kung sino siya. Yung kapatid ni Brother Carlito. Sister Shimei. Sister Shimei. Liwanagan po, nagpunta po rito ng minsan nakasama natin sa pag-isipan. Oo. Tapos sabi niya sa akin, pamilya ng mukha mo sa akin eh. Hindi ko na matandaan yung pangalan mo. Sabi ko, hindi po, pero alam ko pangalan ninyo. So, nagkamayan po kami. Tapos, sabi ko, kayo na po mag-isa? Sabi niya kasi si Joy, umuwi na ng Pilipinas eh. Si Joy po yung asawa ni Brother Dan. Kaya hindi ako napunta ng Kuala Lumpur. Doon ako din ng Panginoon sa Singalore. Kasi nga po, 18 ringgit lang yung pera ko. At doon ko na-meet si Sister Shimei. At natapos po yung second service, alauna, nagkainan. At alam niyo po, doon pa nagkakainan, kahit bisita kayo o hindi, kung anong pinagkainan ninyo, hugasan ninyo. Yung yung lababo, hile-hilera. At doon naman ay talaga namang alaga ka. Ay, tikman mo to. Nagkataon na international Sabbath. So, ang daming pagkain. Pero pagka ganun po talaga, hindi kayo makakain na maayos. Kasi hindi na lang kung anong lasa. May maanghang, hindi maintindihan. So, pagkatapos ng kainan, tapos sabi sa akin ni Sir Shimei, Brother Alex, tutuloy na ako. Ay, sabi ko, sandali lang po. May problema po ako eh. Napatingin siya sa akin. Nag-aalala siguro. Kinuwento ko sa kanya, meron po kayong ringgit dyan. Tapos sabi sa akin, ay meron naman. Pwede pa magpapalit sa inyo. Tapos binigyan niya akong 50 ringgit. Pagka-conversion po ng mama, mahigit 600, no? 600 pesos million. 1,000 po yung aking perang peso. Tapos sabi ko sa kanya, ay, wag na po yung suklian. Sabi ko, bahala na po kayo. At napansin ko lang, bigyan siya napaiyak. Sabi ko, hindi niyo po ba alam na kayong sagot sa panalangin ko? Tapos sabi niya sa akin, Brother Alex, hindi mo alam. Ikaw rin ang sagot sa panalangin ko. Hindi ko alam. No? Hindi ko alam kung bakit, hindi ko rin alam. Umiiyak siya, tapos nagpa-picture kami. At pag-uwi ko po ng hotel, may 50 ringgit ako, malakas ang loob ko. Pag-uwi ko po, ang bayad na po ay 22 ringgit. From 50 to 22. Hindi na ako nag-alala. Ang nakakatuwa na po dito mga kapatid minsan ay sometimes pinapangunahan natin yung Panginoon. Yung alam niyo po, ang hirap talaga naman, yung isipin mo, ano kaya ang mangyayari sa akin kinabukasan.
Minsan doon tayo hindi makatulog eh. No? Pero pag ibinigay natin sa Panginoon, Panginoon, dinala mo ako dito. Sabi nga, bahala ka na. And makita natin paano gagawa ang Panginoon doon sa maliliit na bagay sa ating mga buhay. So sabi ko, isang testimony. At alam niyo po, doon pagka gabi umuulan, at halos wala ka ng oras na talagang gumala. Yung mga kasamahan ko po, talagang tiniming nila na yung Saturday ay gala talaga sa kanila yun. So naggalak sila. Ako naman sa church lang. At ako po yung nag-stay doon sa church hanggang 5 o'clock. Dahil po may AY program sila. At makita niyo po yung mga bawat lahi ay mayroong presentation. Mayroong Chinese, may Zambian, may Indonesian, may Malaysian, may mga Pilipino rin po. At sabi ko, timing din naman na ako'y napunta doon. So, mga kapatid, ipagkatiwala lang po natin sa Panginoon. Yung ating bukas, sabi nga sa awit ni Sister Jo, naihanda na ng Panginoon. Doon po sa mga nasanay na advance mag-isip, ang hirap gawin ito, Brother Peter. No? Ngayon pa lang iniisip mo na ang pag-aaral ng ating mga anak. Pero pag ipinagkatiwala natin sa Panginoon, na-prepare na. At maraming beses ko napatunayan, lalo na po kay Brother Ade, no? Sa kanyang schooling. So, introduction pa lang po yun, mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ay Jeremiah 33:3. Habang tinitingnan ko po itong talatang ito, ako po, naalala ko lagi Mr. Christy. Mr. Christy. Paboritong talata ni Mr. Christy. Jeremiah 33:3. At napakita po ang talatang ito na po. Ihimay-himayin po natin. May sila po itong ating pag-aaral. Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. No? Tumawag ka sa akin at ipapakita ko sa iyo yung mga bagay na kagilagilalas na hindi mo nalalaman. Ang problema lang talaga, mga kapatid, ay hindi natin may pagkatiwala sa Panginoon. Hindi tayo tumatawag. No? Mas tatawagan ko pa si Kumari, si Kumpare, na ako po'y magigipit sa 15 po, ubos ang sweldo ko, kaya magigipit ako. Ang layo, no? 15. Hindi pa nga nagkakatapusan ng Agosto, pinaproblema mo na yung September 15 na ikay magigipit. Kaya lalapit ka kay Kumare, kay Kumpare, para manghihirap ka na agad. No? So nasanay tayo na laging advance yung ating kaisipan. Tingnan po natin ito, mga puntos na ito. No po. Point number 1, the call to communicate. Tumawag ka sa akin. Ang Panginoon ay tuwang-tuwa kung tayo ay tatawag sa Kanya. Hindi ito katulad ng mga tao na yung magulang natin makukulitan sa atin, yung ating anak makukulitan sa atin, yung ating kapitbahay, but not with God. No? God invites us to call upon Him. No? Sa paanong paraan, mga kapatid? Paano tayo nakipag-communicate sa Panginoon? Number 1 is prayer. Huwag po kayong manghinawa, mga kapatid. Yung iba kasi minsan nahihiya sa Panginoon. Lagi na lang ko hingi. No? Tatawag lang, tatawag. Okay lang po yun, mga kapatid. No? And pangalawa po ay yung Bible study. Communication is a two-way process. Habang ikay humihingi sa Panginoon, binubuksan mo rin yung kaisipan sa sinasabi sa iyo ng Diyos. Hindi tayo pwedeng, mga kapatid, hihingi lang tayo na naka-close yung ating mga Bible. Paano kung ating hinihingi hindi nakasang-ayon sa kalooban ng Panginoon? Hindi ba? Paano natin na-expect? Tapos madi-disappoint tayo. Panginoon naman, hindi tumutugon sa gusto ko. Kasi nga, yung ating hinihingi
ay hindi kasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So communication is a two-way process. Tayo lumalapit sa Panginoon, tumatawag sa kanyang pangalan, at the same time, open tayo sa mga tagubili ng ating Panginoon. Sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, ang sabi po doon ay, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ayan, ano ko. Alam niyo po, nung unang tingin ko, kung verse 18 lang yung ating babasahin, pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. Verse 19, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito ang mahirap gawin Yung umiiyak ka, tapos magpapasalamat ka sa Panginoon. Di ba? Doon sa nanalo ng Miss Universe, okay lang. Di ba? Na habang tumutulo yung luha, nakangiti. Pero tayo, nasa gitna ka ng karamdaman, kagipitan, mga financial worries, paano ka makakangiti? Habang tumutulo ang iyong luha. Pero pag naisip mo na ang lahat ng ito ay kasama sa panukala ng Diyos para sa iyo, nagkakaroon ng ginawa. Di ba? Halimbawa, pagdukot mo sa bulsa mo, yung iniingat-ingatan mo 1,000, kaisa-isang 1,000 na naiiwan sa bulsa mo, ay wala na. Di ba? At kahit baybayin mong isipin, saan ba ako nagdaan? Saan nahulog? Pag hindi mo inisip na yung kalooban ng Panginoon, sasama ang loob mo. Nung kami po ni Sister Bebe bago mag-asawa, mga kapatid, ang bahay po namin ay doon. So, nangupaan po kami. At inutusan ako ni Sister Bebe bumili sa labas. Nagbibisikleta ako. At yung pera sa bulsa ko ay 500. Ang bili ko po ay less than 100 lang. Nilagay ko sa bulsa ko yung pera. Nang bisikleta ako pabalik. At pagdating ko sa bahay, nawawala yung sukli. At alam niyo po, binaybay ko, yung binibisikleta ko, nilakad ko na. Pumunta ako sa pinagbilhan ko. Tapos ngayon, lumakad ako pabalik. At nung ko'y pabalik na, mga kapatid, pero nakitang mama. Mama po, nakayuko, kinakamot yung ulo, naglalakad palabas ng aming skinita. At pag-uwi ko ng bahay, sabi ko, Sir Daddy, wala talaga, hindi ko na makita. Baka may nakapulot na. At paglabas ko sa aming matarangkahan, nakita ko ulit yung mama na nakayuko, lulugo-lugo. Ngayon, nakatawa na siya. Masiglang-masigla at may dalang bigas. 3 kilo. Sabi ko, siguro, mami, siguro napulot. Kaya po, minsan, yung our loss is someone else's blessings. So, makita po natin, hindi natin matawaran yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Point number 2. Napansin niyo po ba? Sabi doon sa talata, tumawag kayo sa akin at ang kasunod, ako'y sasagot sa iyo. Ang tugon ng Panginoon ay guaranteed. It's a sure thing. God will answer our call to God. Okay. Sabi ito sa atin, we're encouraged to develop the habit of prayer, understand that God desires to have a relationship with us. Okay. So, the assurance of response. Ayan, God promises that He will answer us, showcasing His faithfulness
and willingness to engage with His people. Papakita niya yung kanyang kalooban, kagustuhan na makipag-engage sa kanyang bayan. Hindi lang po one way. Pag sinabing engage, talagang nagre-react, no, ng aktibo. Okay. Sabi po dun sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Ang sabi po, we must have faith that when we seek God, He will respond. Sa tuwing tayo tatawag sa pangalan ng Panginoon, sigurado na siya'y tutugon. Maramdaman mo man o hindi, ang Diyos na yan ay tutugon at tutugon sa'yo. Okay. Nasubukan na po bang magkaroon ng kaibigan na anytime na mag-message kayo, sumasagot agad? Walang palya? Diba? Yung ikaw mo ating gabi, no? Marami kang iniisip at napagdiskitahan mo yung kaibigan mo, message mo. Kasi sabihin natin alauna ng madaling araw. No? Sa'yo, wala lang akong mapag-diskitahan o buksan ng aking damdamin. Tapos all of a sudden, bigla sumagot, alauna ng madaling araw. Ma-amaze kayo, di ba? Huh? Natutulog pa ba to? Diba? Kasi tayo minsan may limit eh. Halimbawa, yung aking cellphone po, pagdating ng 9 o'clock, nasa sleep mode na kagad. At magigising siya, yung alarm, alas 4 na madaling araw. Okay. Pero ang Panginoon po mga kapatid, anytime na tayo tumawag, siya ay sasagot. Yun ang pinangako niya. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. No? Hindi mo man maramdaman, kasi tayo po nakabase tayo lagi sa ating pakiramdam. Ay, wala naman eh. Walang nangyari. Ay, di ba? Hindi mo alam ng Panginoon ay nakikinig sa iyo. At yung mga sagot minsan ng Panginoon, doon sa mga kaparaanan na hindi natin ine-expect. Ay, di ba? Yung text message ka doon sa kaibigan mo, dito naman sa kabila, mayroon nag-text message sa'yo na kailangan din ng kausap. Ay, di ba? At dahil sa sinasagot mo yung mga tanong niya, nawala na rin yung kaisipan mo sa yung problema. So we just need to be sensitive in God's ways in responding to our call. Okay. And thirdly, mga kapatid, tatawag tayo, sasagot ang Panginoon, at kadalasan mga kapatid, we will be amazed doon sa kanyang mga kaparaanan, doon sa mga katotohanan na nais siyang dalhin sa atin. Ang sabi niya, no, sa huling bahagi ng talata, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. No? Great and unknown things, ipapaunawa niya sa iyo kung pagkakatiwalaan mo lamang siya sa pagtawag mo sa Kanya. There's no doubt that God will answer our call. The problem actually lies in our hearts. Hearts to see. Ang hirap po, no? Puso na nakakita. Diba sabi natin kasi, to see is to believe. Pero this time, it's the hearts that see God's works in our needs. Okay. So, God reveals great and hidden things to those who seek Him, indicating that there are truths and insights available only through divine
revelation. Huwag niyo pong asahan na magkakaroon ng divine revelation na hindi tayo tumatawag sa ating Diyos. All of these things, bagong liwanag, ay galing sa ating Panginoon at tugon sa isang puso na tumatawag sa Diyos at dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Sa James 1:5, ang sabi po doon, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Ang ganda, no? Minsan kasi tayo po ay, alam ko na yan, Brother Alex, for the moment na inaccept natin sa ating mga sarili, Lord, ang totoo niyan, hindi ko po alam talaga. At doon po na ma-magnify, no, yung karunungan at kaalaman ng ating Panginoon. Pag lagi kang tiwala sa sarili mo, hindi nagkakaroon ng puwang yung panibagong kaalaman na ibinibigay sa ating ng Panginoon. We are encouraged to seek understanding beyond our current knowledge and circumstances. Yan lang ang alam mo, huwag kang mag-alala. Kasi ang Diyos ay handang dagdagan ang kaalaman mo. Ito lang nakikita mo ngayon, huwag kang mag-alala. Dahil ang Diyos ay gustong palawakin ang iyong paningin, ang iyong pananaw. At makikita mo ang Diyos na sinasamba natin sa kakaibang perspektibo. Na makikita mo, kahit maliit na bahagi ng iyong buhay ay pwede mo ipagkatiwala sa Panginoon. At minsan tatanungin ang Panginoon, Panginoon, ano po susuotin ko ngayon ang kulay? Parang napakalit na bagay para itanong mo sa Panginoon. Pero hindi mo alam na sa bawat bahagi ng buhay mo ay ginagamit ng Diyos without you knowing, mga kapatid. Yung simple lang na pangiti, yung simple lang na pag-abot ng maliit na bagay, doon sa tatanggap ay isang malaking bagay. Okay. Minsan sabi ng Panginoong Jesus, saan ihahambing ang kaharian ng langit? Merong isang magsasaka. Nasa kanyang pagsasaka ay nakita ng mina. Umuwi siya ng bahay, binenta lahat ng kanyang ari-arian, at binili yung lupang yun na mayroong mina. Ay, di ba? Ganon ang ating motivation kapag tayo naghahanap ng salita ng Panginoon. Paano po kayo nag-aaral ng banal na kasulatan? Nung ako po'y kabataan, 16 years old, ang aming pong Biblia ay Bibliang Tagalog. At ang inaasahan lang po namin noon ay itong footnote sa baba. Hindi pa po uso yung concordance, yung mga references. Wala pa po. At minsan nakausap namin yung mga tagibago pa ng palataya. Doon lang namin sinusunod. At alam niyo mga kapatid, pag meron kayong isang bagay na hindi maunawa, pagkukulang niyo ng panahon, ano nga bang ibig sabihin itong salitang ito? Ngayon, madali na po mag-research. May internet na. At meron na rin sa mga estudyante, kilala niyo po ba si AI? Yes. Si AI. No? Iba't iba pangalan yan eh. Si Suri, si ChatGPT, si Aria. Diba? Ang bilis na si Ayan, no? Ang dali na mag-research. Si Alexa, ayan, no? Diba, nakakapagsalita ng kala mo, hindi robot. Robot pala. Ayan, mga artificial intelligence. Pero ngayon po mga kapatid, higit pa. Ano?
Ang totoo po niyan, pag gusto niyo mag-aral ng banal na kasulatan, ang dami ng materials, madali na. Pero, no, doon kayo hahanga kay Mrs. White. Di ba? Wala pang concordance, binasa yung Bible, at of course, dahil siya ay guided ng banal na Espiritu Santo. At alam niyo po yung isang kwento, habang hawak-hawak yung banal na kasulatan, at yung kanyang daliling kabila ay tinuturo na sa Bible, eksakto doon sa teksto na kanyang binibigkas. So, hindi tayo iniwan ng Diyos, no, na mangapa doon sa mga mysteries ng banal na kasulatan, kundi mayroong banal na Espiritu Santo na gumagabay sa kanyang mga. At makita niyo po na yung talata, "Call unto me, and I will answer thee, and will reveal to thee great and hidden things na hindi maunawaan ng iba." Simpleng talata, pero ang lalim ng dating para sa atin. Sa katapusan ng sabi po, let us respond to God's invitation by committing to pray, trust in His responses. Ito pang kulang sa ating mga kapatid, yung pagtitiwala sa sagot ng Panginoon. Ulitin po isang kwento, ano po, sa ating mga kabataan. Meron isang kabataang babae, no, dalaga. Nagtanong siya sa Panginoon, "Panginoon, sino po ang gusto niyo para sa akin? Si A po ba o si B?" Sabi niya, "Panginoon, pag may nakita po ang aeroplano at siya'y papunta sa kanan, ay si A po. Pag po ang aeroplano po papuntang kaliwa, si B." Pero ang gusto niya talaga si A. So siya tao siya manalangin, pagtingin niya, may nakita ang aeroplano, matumutugon. Kaya lang nakita niya, papunta sa kaliwa. No? Pero gusto niya si A eh. Yung aeroplano sa kaliwa, so si B. Tapos sabi niya, "Panginoon, sige po. Susundin ko po yung kalooban po ninyo. Hihintay ko na lang po si C." We do not trust God doon sa responses niya. No? Gumagawa tayo ng medyo palusot. No? Pero, at the end of the day, God knows better doon sa kalooban natin. Even yung kalooban natin ngayon eh. Di ba, minsan nasubukan nyo, ito, gusto ko to, bibilin ko to. Ito yung bibilin ko talaga. Ipaglalaban mo pa. Pero after a few days, few months, ay sayang, ba't ito yung binili ko? Pero the time na bibili ka, yun talaga eh, sigurado ka. Pero after a few days, ay sayang, sana yung iba na lang binili ko. Di ba? So, we do not trust God responses enough for us to make our actions in accordance with God's choices for us. Okay. So, and seek the profound truths He wishes to reveal. Mga kapatid, huwag kayong magugulat. Habang kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, merong mga katotohanan na dati hindi nyo alam. Paulit-ulit ko naman itong binabasa. Pero ngayon ko lang yata nakita ito. Ay, di ba? Pero kung hindi kayo magbabasa, mga kapatid, ay hindi nyo makikita yun. Eh, Brother Alex, 10 beses na sa uladot po ngayon teksto niya, John 3:16. Pag hindi mo binasa ng paulit-ulit, hindi madadagdagan yung perspektibo habang binabasa mo yung John 3:16. At ang sabi po, as we embrace this relationship, we will find ourselves enriched and transformed by His wisdom and love. If we want to be transformed, there are no other ways except sa wisdom, karunungan ng Panginoon at sa Kanyang pag-ibig. There's no other way, mga kapatid. Pwede natin pilitin yung ating sarili. Magsisimba ako ng Sabado, may bigyan ng tithes, pag-participate ako sa program, hindi tayo matatransform, not unless naranasan natin sa ating mga buhay paano tayong minahal
ng ating Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos, ito yung pinangahawakan natin. No? Kahit anong mangyari. No? Naisip ko nung Sabadong yun, kung lalakarin ko kaya itong 15 kilometers, tataalis ako na alas 5, anong oras ako makakarating sa hotel? Pag hindi pinulutan ng Panginoon, no? Yung kawawa naman itong bata. Sinisip ko na nga, maglalakad pa ng 15 kilometers. Ano? Sinubukan ko kung tumingin sa train. Mura po kasi doon ang transport. Kasi po, number 1 product ng Malaysia ay petroleum. Kami po ay, nung pumunta kami sa opisina ng aming host, nag-metro lang kami sa ayon. Meron kang touch and go na card. No? Yung aming pamasahe, 2 ringgit lang, siguro mga sabihin natin 10 kilometers away sa metro. At katulad ng MRT natin dito, hindi siya siksikan. Nakatayo ka lang doon. Kaya hindi natin matawaran mga kapatid. Kung may suliranin ka ngayon, may alaala din ka, ando ng Panginoon, nauna na sa iyo. Nakahanda na yon. No? Mga magulang, don't worry so much about the future ng inyong mga anak. Ang mag-worry ka ay paano mo sila ilalapit sa Diyos. To trust God in His responses to our prayer. Happy Midweek po at pagpalay tayo.